Mga kapahayagan ng langit at impyerno sa 7 kabataan ng Columbia. Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ng mahal na Panginoong Hesus at ipinakita ang langit at impyerno. Pakinggan natin ang kanilang mga ulat ng kaluwalhatian ng langit at kaabahan ng impyerno. Dahil sa kalagayan ng pinagmunang talaan, 6 na patotoo lamang ang kaya naming itala, halaw sa orihinal na salin mula sa salitang Kastila. Mga halimbawang larawan ay dinagdag lamang at hindi kasama sa patotoo. Mga kapahayagan sa impyerno. Ito ang unang patotoo. Lucas 16:19 hanggang 26, mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana at isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa sa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Natapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Natapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buwat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay napakalinaw sa paksa ng langit at impyerno. Sa bahaging ito na ating nabasa, ang Panginoon ay nagsasabi sa atin tungkol sa dalawang lugar, langit at impyerno, ang kapahamakan o ang kaligtasan. Wala ritong lugar sa pagitan. Ang purgatorio ay hindi tunay, limbo ay hindi rin tunay, na kung saan ang tao ay pansamantalang lalagi matapos na sila ay pumanaw mula sa daigdig at pagkatapos ay tutungo sa langit. Ang Biblia ay napakalinaw tungkol sa mga bagay na iyan. Ika-11 ng Abril 1995, ang Diyos ay nagbigay sa amin ng kapahayagan na nagbabago sa landasin ng aming mga buhay. Nagpapasimula pa lamang kaming makilala ang tungkol sa Diyos at ang kanyang salita. Kami ay 7 kabataan na kung saan ay binigyan ng Diyos ng karangalan at malaking tungkulin na ibahagi ang kapahayagang ito sa mundo. Ang lahat ay nagsimula sa bandang 10 ng umaga. Kami ay nananalangin at handa na upang tumungo sa picnic sa hapon ng araw ding yun. Pagdakay bandang 10 ng umaga, isang matinding liwanag ang sumilay sa isa sa mga bintana. Nang nagpakita ang liwanag, lahat kami ay sabay-sabay na nagsalita sa ibang wika at nabautismuhan sa Espiritu Santo. Sa sandaling iyon, lahat kami ay namangha at nagimbal sa aming nakita. Ang maluwalhating liwanag na iyon ay nagpaliwanag sa buong silid. Ang liwanag ay higit na malakas kaysa liwanag mula sa araw. Sa gitna ng liwanag, nakita namin ang hukbo ng mga anghel na kadamit ng puti. Ang mga anghel na ito ay napakaganda, matatangkad at napakainam tignan. Sa gitna ng lahat ng mga anghel, nakita namin ang isang kamangha-manghang hugis ng isang lalaki. Ang wangis na ito ay isang pambihirang nilalang, isang lalaki na nakadamit sa isang napakaputing mantel at mga kasuotan. Ang kanyang buhok ay tulad ng mga gintong sinulid. Hindi namin mabanaag ang kanyang mukhang ito. Ay lubhang nagluluningning, subalit nakita namin ang isang bigkis sa palibot ng kanyang dibdib. May mga gintong titik na nagsasabi, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ay nakasuot ng purong gintong sandalyas sa kanyang mga paa, at ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Nang makita namin ang presensya ng lalaking ito, kami lahat ay napaluhod sa aming mga tuhod. At pagkatapos, pinasimulan namin pakinggan ang kanyang titig.
Ito ay napaka-espesyal at kamangha-mangha. Bawat salita bumaon sa aming mga puso tulad ng isang tabak na magkabilay talim. Parang tulad nito ang nasusulat sa salita ng Diyos. Hebreo 4:12. Siya ay nangusap sa amin sa napakasimple subalit makapangyarihang mga salita. Nadinig namin sinabi niya sa amin, aking munting mga anak, huwag kayong matakot. Ako si Jesus na taga Nazaret at ako'y dumalo sa inyo upang ipakita ang isang hiwaga, upang inyong maipakita at masabi sa mga bayan, mga bansa, mga lungsod, mga simbahan, at sa lahat ng dako, kung saan ko sabihin na kayo ay humayo, kayo ay hahayo, at kung saan ko sabihin sa inyo na huwag humayo, ay hindi kayo hahayo. Ang banal na Biblia, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Joel 2:28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ito ang mga oras na inihahanda ng Diyos para sa bawat isa. Pagkatapos, mayroong kakaibang nangyari. Isang malaking bato ang lumabas sa gitna ng silid. At ang Panginoon na kasama namin, ginawa kaming aylulan sa malaking bato na iyan. Ang malaking bato ay waring 8 pulgada, nakaangat mula sa sahig. At isang malaking butas ang lumitaw sa sahig. Ito ay isang malaking, madilim, nakapangingilabot na hukay o yungib. Dinagtagan, kami ay nangahulog sa ibabaw ng malaking bato at tumungo padausdos sa hukay na nasa sahig. Ito ay napakadilim at dinala kami nito sa gitna ng mundo. Habang kami ay nasa mapanglaw na kadiliman, kami ay natakot. Kami ay lubhang natakot at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ayaw namin pumunta sa lugar na iyan. Huwag niyo kaming dalhin sa lugar na iyan, Panginoon. Alisin mo kami rito, Panginoon. Ang Panginoon ay tumugon sa amin sa isang napakaganda at mapagmahal na tinig. Ang karanasang ito ay kinakailangan upang inyong makita at sabihin sa iba. Kami ay nasa hugis-sungay na daan sa ilalim ng lupa at nakatingin kami upang makita ang mga anino, mga demonyo at mga hugis na gumala mula sa iba't ibang lugar. Nagpatuloy kami sa paglalim at paglalim pababa. Sa ilang saglit lamang, naramdaman namin ang kawalang kabuluhan at isang napakalaking takot. Pagkatapos, dumating kami sa ilang mga lungga sa ilalim ng lupa, sa ilang nakapangingilabot na mga pintuan, tulad sa isang maraming lagusan. Ayaw namin tumungo sa loob. Napansin namin ang isang napakabahong amoy at isang init na sumasakal sa amin. Nang kami ay pumasok, nakita namin ang nakakasindak na mga bagay, nakapangingilabot na mga wangis. Ang buong lugar ay nasasakupan ng mga apoy, at sa gitna ng mga apoy, mayroong mga katawan ng libu-libong mga tao. Sila ay naghihirap sa matinding parusa. Ang tanawin ay sobrang nakakatakot. Ayaw naming makita ang pinapakita sa amin. Ang lugar ay nahati sa iba't ibang mga bahagi ng parusa at paghihirap. Isa sa mga unang bahagi na pinahintulutan ng Panginoon na aming makita ay ang lambak ng mga kaldero, na amin itong tinawag. Mayroon doong milyong-milyong kaldero. Ang mga kaldero ay mayroong laman at pantay sa lupa. Bawat isa sa kanila ay may naglalagablab na putik na bato sa loob. Sa loob ng bawat isa ay ang kaluluwa ng isang tao na namatay at napunta sa impyerno. Nang makita ng mga kaluluwa ang Panginoon, nagpasimula silang umiyaw at tumili. Panginoon, maabag ka sa amin. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon na makaalis sa lugar na ito. Panginoon, alisin mo ako at sasabihin ko sa daigdig na ang lugar na ito ay tunay. Subalit ang Panginoon ay hindi man lamang tumingin sa kanila. Mayroong milyon-milyong lalaki, babae at mga kabataan sa lugar na iyon. Nakita rin namin ang mga baklang lalaki, babae at mga lasinggero sa pagdurusa. Nakita namin ang lahat ng mga tao ito na humihiyaw sa labis na paghihirap. Imbal kaming makita kung paano ang kanilang mga katawan ay nawasak. Mga bulate ay naglalabas-masok sa kanilang mga sisidlan ng mga mata.
mga bibig at mga tahinga, at pumapanood sa balat sa lahat ng bahagi ng kanilang mga katawan. Ito ay ang kaganapan ng salita ng Diyos na sulat sa aklat ng Isayas 66:24. At sila ay magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uhod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Ganon din sa Marcos 9:44, na tooy hindi namamatay ang kanilang uhod at hindi namamatay ang apoy. Kami ay sadyang naintakutan sa aming namamalas. Nakita namin ang lagablab ng mga apoy ay siyam hanggang 12 talampakan ng taas. Sa loob ng bawat lagablab, mayroong kaluluwa ng isang tao na namatay at napunta sa impyerno. Pinahintulutan kami ng Panginoon na makita ang isang tao sa loob ng isa sa mga kaldero. Siya ay nakabaliktad at ang laman sa kanyang mukha ay lumalagpak isa-isa. Siya ay nanatiling masusig na kamasid sa Panginoon. At pagkatapos, nagpasimulang umiyaw at tumawag sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, mabag ka. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Panginoon, alisin mo ako sa lugar na ito. Subalit ang Panginoong Jesus ay ayaw man lang tumingin sa kanya. Tumalikod lamang si Jesus sa kanya. Nang gawin ni Jesus ito, ang taong ito ay nagpasimulang sumpain at napastanganin ang Panginoon. Ang taong ito ay si John Lennon, ang kasapi sa satanistang grupong musiko, The Beatles. Si John Lennon ay isang tao na nanghamak at namutya sa Panginoon nang siya ay nabubuhay pa. Sinabi niya na ang Kristyanismo ay maglalaho at si Jesucristo ay malilimutan ng bawat tao. Subalit, ngayon ang taong ito ay nasa impyerno at si Jesucristo ay buhay. Ang Kristyanismo ay hindi rin naglaho. At nang kami nagpasimulang lumakad sa mga gilid ng lugar na iyon, ang mga kaluluwa ay iniaabot ang kanilang mga kamay sa amin at nagmamakaawa para sa habag. Pinakikiusapan nila si Jesus na alisin sila roon, subalit ang Panginoon ay di man lamang tumingin sa kanila. Pagkatapos nito ay nagpasimula kami pumunta sa iba't ibang bahagi. Napunta kami sa pinaka-nakapangingilabot na bahagi ng impyerno, na kung saan ang pinakagrabing pagdurusa ay nanagaganap, ang gitna ng impyerno. Ang pinakamasinsin na mga anyo na pagdurusa, mga pagdurusang sadyang di kayang sambitin ng isang tao. Ang mga tao lamang na naririto ay yaong nakakilala kay Jesus at sa salita ng Diyos. Mayroon doong mga pastor, mga ebanghelista, mga misyonero, at lahat ng mga uri ng tao na minsan tinanggap si Jesus at nakaalam ng katotohanan, subalit namuhay ng isang dobleng pamumuhay. Mayroon din doong mga tumalikod na mananampalataya. Ang kanilang pagdurusa ay 1,000 ulit ang hirap higit sa kanino paman. Sila ay sumisigaw at nagmamakaawa sa Panginoon ng habag. Subalit ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa aklat ng Hebreo 10:26-27, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway ng Diyos. Ang mga kaluluwang iyon ay naroon dahil sila'y nangaral, nag-ayuno, umawit at nagtaas ng kanilang mga kamay sa simbahan, subalit sa mga lansangan at mga tahanan, sila ay nasa pangangalunya, pakikiapid, pagsisinungaling, pagnanakaw. Hindi tayo makapagsisinungaling sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, siya na binigyan ng higit din ang pagsusulit. Lucas 12:48. Pagkatapos, pinahintulutan kami ng Diyos na makita ang dalawang babae na minsan ay naging mga Kristiyanong magkapatid habang sila ay nasa mundo. Subalit hindi sila nabuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon. Sabi na ang isa sa isa, ikaw na sinumpang bigo, ikaw ang may sala, kung kaya't narito ako sa lugar na ito. Hindi mo pinangaral sa akin ang banal na mabuting balita. At dahil sa hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa katotohanan, narito ako ngayon sa impyerno. Sila'y nangungusap ng ganito sa isa't isa sa gitna ng naglalagablab na apoy at namumuhi sila sa isa't isa dahil wala roong pag-ibig, habag o pagpapatawad sa impyerno.
Mayroon doong libu-libong kaluluwa na alam ang salita ng Diyos, subalit ang kanilang buhay ay hindi malinis sa harapan ng banal na presensya ng Panginoon. Hindi ka maaaring makipaglaro sa Diyos o kahit sa mga apoy ng impyerno. Sabi ng Panginoon, sinabi niya sa amin, mga anak, lahat ng paghihirap sa mundo, pag samasamahin sa isang lugar ay baliwala. Baliwala kumpara sa pagdurusa ng isang tao na taglay sa pinakamainam na mga bahagi ng impyerno. Kung ito ay ganoon kalulus-lus para sa kanila na nagdurusa ng bahagya sa impyerno, gaano pa kaya kagrabe itong sa kanila na nagdurusa sa gitna ng impyerno, na minsan nakaalam ng salita ng Panginoon at lumakad papalayo rito. Pagkatapos sabi ng Panginoon sa amin na kami na maaaring makipaglaro sa apoy ng mundo, subalit hindi kailanman sa apoy ng impyerno. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa iba't ibang lugar at pinakita sa amin ng Panginoon ang iba't ibang mga tao. Nakikita namin na ang lahat ng mga tao roon ay may humigit kumulang na 6 na iba't ibang uri ng pahirap. Mayroon dong mga kaluluwa pinahirapan ng mga demonyo ng lahat ng uri ng mga pahirap. Iba pang teribleng pahirap ay ang kanilang sariling budhi na nagsasabi, alalahanin mo nang sila ay nangangaral sa iyo. Alalahanin mo nang marinig mong salita ng Diyos. Alalahanin mo nang sabihin nila sa iyo ang tungkol sa impyerno at ikaw ay tumawa tungkol dito. Ang kanilang sariling mga konsensya ang nagpahirap sa kanila. Tulad ng mga uod na gumagapang sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Tulad ng mapagtupok na apoy na libu-libong ulit higit na mas mainit sa nalalaman natin. Ito ang gantimpala na inilaan ng dyablo para sa lahat sa kanila na naghahanap at sumusunod sa kanya. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa Apokalipsis 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sumunod, ipinakita sa amin ng Panginoon ang isang tao na pumatay ng 6 na katao. Ang 6 na tao ito'y nakapalibot sa kanya ngayon at sumisigaw sa kanya na nagsasabi, ito'y pagkakamali mo na kaming lahat ay naririto sa lugar na ito, iyong kamalian. Ang mamamatay tao ay sikap na tinatakpan ng kanyang mga tainga dahil ayaw niyang pakinggan sila, subalit hindi niya maiwasan pakinggan dahil sa impyerno ang lahat ng iyong pakiramdam ay higit na sensitibo. Mga kaluluwa sa lugar na iyon ay pinahirapan ng di makayanang uhaw sa tubig na hindi mapapatid sa anumang paraan. Tulad ng kwento sa Biblia kay Lazaro at ang mayamang tao. Lucas 16:19. Ang mayamang tao sa impyerno ay nagnais kahit isang patak ng tubig na makakasapat na. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa Isaiah 34:9, at ang mga batis niya ay magiging sahing, at ang alabok niya azufre, at ang lupain niya ay magiging nagniningas na sahing. Sa lugar na iyon, bawat kaluluwa ay nasa gitna ng apoy. Ang mga tao ay nakakakita ng guni-guni ng malakristal na linaw ng tubig ng mga ilog sa gitna ng apoy. Subalit nang sila'y magtangkang abutin ng mga ito, ang mga ilog ay naging apoy. Nakakita rin sila ng mga puno na may bunga na nagdudulot ng tubig. Subalit nang subukin nilang kunin ang mga ito, sila'y nasunugan ng mga kamay at kinukutya sila ng mga demonyo. Pagkatapos, dinala kami ng Diyos sa isang lugar na higit na masama kaysa ibang mga lugar na aming nakita. Nakita namin ang lawa ng apoy at nagbabagang bato. Sa isang bahagi ng lawa ay mayroong maliit na lawa. Sa mas maliit na lawa, mayroong milyong mga kaluluwa ang umiiyak at nagmamakaawa sa Panginoon na magkaroon ng habag sa kanila. Sinabi nila sa Kanya, Panginoon, pakiusap, alisin mo kami rito kahit isang saglit lang. Panginoon, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na makalabas. Datapat ang Panginoon ay walang magawang anuman para sa kanila dahil ang kanilang kahatulan ay nakatakda na. Mula sa mga milyon-milyong mga tao, pinahintulutan kami ng Panginoon na tumuon sa isang tao na ang katawan ay kalahating nakalubog sa lawa ng apoy. Pinahintulutan ng Panginoon na aming maunawaan at malaman ang kanyang mga iniisip. Ang pangalan ng taong yun ay Mark.
Kami ay namangha sa mga bagay na sinabi ng tao ito sa kanyang sarili, sa kanyang mga iniisip. Natutunan namin ang walang hanggang aral ng marinig namin ng mga sumusunod na kaisipan. Ibibigay ko ang anuman para kamtan ang inyong kalagayan ngayon. Ibibigay ko ang anuman upang makabalik sa mundo kahit 1 minuto lamang. Hindi ko na aalalahanin pa kung ako ang pinakakawawa, pinakamasakitin, pinakakamuhian, o ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ibibigay ko ang lahat makabalik lamang. Kahit 1 minuto lamang sa ibabaw ng mundo. Ang Panginoong Hesus ay hinahawakan ng aking kamay. Sumagot si Hesus sa mga iniisip ni Mark. Sinasabi, Mark, bakit mo gustong bumalik sa mundo kahit na 1 minuto lamang? Sa isang umiiyak at nahihirapang tinig, sinabi niya kay Hesus, Panginoon, ibibigay ko ang anuman upang makabalik sa mundo kahit sa 1 minuto lamang upang makapagsisi at maligtas. Nang marinig ng Panginoon ang sinabi ni Mark, nakita kong may dugong lumabas mula sa mga sugat ni Jesus at napuno ng luha ang kanyang mga mata nang sabihin niya, Mark, ito ay lubhang huli na para sa iyo. Mga uod ay nakahanda para sa iyong higaan at mga bulating ang lulukob sa iyo. Isaias 14:11. Nang sabihin ito ng Panginoon sa kanya, siya ay lumubog sa lawa magpakailanman. Nakalulungkot, lahat ng mga kaluluwang naroon ay wala na ng pag-asa. Tayo lamang nasa ibabaw ng mundo ang mayroong pagkakataon na magsisi ngayon at makapunta sa langit kasama ng ating Panginoong Kristo. Ngayon ay iiwanan ko kayong kasama ng aking kapatid na babae upang magpatuloy sa patutuong ito. Ikalawang patutuo, pagpalain kayo ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Basahin natin ang salita ng Panginoon mula sa awit 18:9. Kanya namang iniyuko ang mga langit at ibinaba, at sa limuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nang abutin ng Panginoon ang aking kamay, hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsimula kaming bumaba, pailim sa butas na iyon sa ilalim ng lupa. Ang butas sa ilalim ng lupa ay patuloy na dumilim ng dumilim hanggang sa hindi ko na makita kahit ang isa ko pang kamay na hindi nakahawak sa kamay ng Panginoon. Pagdakay dumaan kami sa tila baga madilim at kumikislap na nagbibigay ng ingay. Ang kadiliman ay lubang napakakapal. Hindi man lamang makita ng iyong kamay ang mga pader ng butas sa ilalim ng lupa. Ang aming pagbaba ay napakabilis na tila baga humihiwalay ang aking kaluluwa mula sa aking katawan. Di naglaon napansin ko ang isang napakabahong amoy, tulad ng amoy na nabubulok na laman. Ito'y patuloy na pasama ng pasama sa bawat sandali. Pagkatapos narinig ko ang mga tinig ng mga milyon at mga milyong mga kaluluwa. Sila'y humihiyaw ng walang katapusan. Nananagoy ng malakas. Ako'y lubhang natakot kaya't ako'y pumihit sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, saan mo ako dadalhin? Panginoon, mahabag ka sa akin. Sinabi lamang ng Panginoon, ito'y mahalaga na iyong makita upang iyong masabi sa bawat isa. Nagpatuloy kami pababa dito sa hugis-sungay na butas sa ilalim ng lupa hanggang marating namin ang isang lugar na pangkalahatang dilim, tulad ng paghila ng isang mabigat na kortina mula sa aking mga mata. Nakita ko pagkatapos ng mga milyon at mga milyong mga apoy, lalong lubha. Narinig ko itong mga hirap na mga hiyawan, subalit wala akong makitang sino man. Ako'y tunay na natakot. Ang sabi ko sa Panginoon, O pakiusap, Panginoon, mahabag ka sa akin. O pakiusap, huwag mo akong dalhin sa lugar na ito. Patawarin mo ako. Sa oras na ito, hindi ko naisip na ako ay isa lamang tagamasid sa impyerno. Ang nasa isip ko, ito na ang araw ng pagsusulit, tumitindig sa harap ng Panginoong Hesus. Ako'y lubhang nangangatal dahil ang nasa isip ko talaga, ito na ang katapusan ng aking buhay. Lumapit kami ng mas malapit sa isang malaking liyab ng apoy sa harapan namin. Ito'y napakalaki at nagliliyab ng galit. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng marahan. Nakikita ko ang laksa-laksang nagliliyab na apoy at naririnig ang milyong-milyong kaluluwa na umiiyak sa iisang tinig. Pagkatapos nakita ko isang lamesang kahoy na hindi natutupok ng apoy. Ito'y merong tila baga mga bote ng serbesa sa ibabaw nito. Mukha silang nakakapamatid uhaw, subalit sila'y puno ng apoy. Habang ako ay nakatingin sa mga ito, isang tao ang biglang lumabas. Ang kanyang laman ay halos lubusan ng wasak at ang natira sa kanyang mga damit ay maputik at nasusunog.
Wala na ang kanyang mga mata, bibig, at lahat ng kanyang buhok mula sa apoy. Nakikita niya ako kahit na wala siyang mga mata. Sinasabi ko sa iyo ito, na ang kaluluwa ng isang tao ang nag-iisip, nangangatwiran at tunay na nakakakita, hindi ang iyong likas na katawan. Inabot ang tao ang kanyang payat na kamay sa Panginoon at nagpasimulang umiyak ng malakas. Nagsasabi, Panginoon, mahapag ka sa akin. Ako ay nasa pagdurusa. Ako ay nasusunog. Pakiusap, mahapag kayo at alisin mo ako sa lugar na ito. Tinignan siya ng Panginoon na may kahabagan at nagpasimulang naramdaman ko ang kakaibang init sa aking kamay. Tumingin ako at ito ay dugo ni Jesus. Ang dugo ng Panginoon mula sa kanyang kamay habang siya ay nakatingin sa taong ito na nagdurusa sa loob ng mga naglalagablab na apoy. Pagkatapos, itinuon ng tao ang kanyang sulyap sa direksyon ng lamesa at lumakad papunta sa mga bote. Hinawakan niya ang bote, subalit ng kanya na itong iinumin, apoy at usok ang lumabas sa bote. Iniatras niya ang kanyang ulo at humiyaw na di ko pa narinig kailanman. Umiyak siyang may lubhang kirot at kapanglawan at pagkatapos, nagpasimulang inumin ang nasa loob ng bote ito. Subalit ang bote ay puno ng asido at ang kanyang lalamunan ay tuluyang nawasak sa pamamagitan nito. Makikita mo ang asido dumaraan sa kanyang sikmura at siya'y nasasaktan. Ang bilang na 666 ay nakaukit sa noo ng tao ito. Sa kanyang dibdib ay may plaka na yari sa di kilalang bakal na hindi nasisira kahit na sa pamamagitan ng apoy o ng mga bulate. Ito ay may mga titik na nakasulat dito, subalit hindi namin maunawaan. Ang Panginoon, sa kanyang dakilang kahabagan, binigyan kami ng kaunawaan na maintindihan ang nakasulat. Ako'y naririto dahil ako ay lasinggo. Nagmakaawa siya sa Panginoon para sa kahabagan, subalit ang salita ng Diyos ay napakalinaw ng sabihin sa atin sa 1 Korinto sa 6:10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mga gumamana ng kaharian ng Diyos. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang huling sandali ng tao ito sa ibabaw ng mundo tulad ng isang palabas o pelikula. Ito'y tulad ng isang malaking telebisyon na pinapakita sa akin ang kanyang mga huling segundo bago siya mamatay. Ang pangalan ng tao ay Luis at siya ay nasa bahay aliwan at umiinom ng alak. Nakita ko ang parehong lamesa at parehong mga bote sa bahay aliwan na iyon. Nakapalibot sa lamesang ito ay ang kanyang mga kaibigan. Kaya kong sabihin sa iyo ito ngayon, mayroon lamang isang tunay na kaibigan at ang kanyang pangalan ay Jesucristo. Siya ang tunay na kaibigan. Si Luis ay umiinom at ang kanyang mga kaibigan ay mga lasing na. Ang kanyang mga talik na kaibigan ay kumuha ng bote. Binasag ito at nagpasimulang saksakin si Luis. Nang makita niyang si Luis ay nakahandusay na sa sahig, siya ay tumakbo papalayo. Subalit si Luis ay duguan hanggang mamatay sa sahig. Ang pinakamalungkot na bagay ay ang namatay siya na wala sa Panginoon. Sa gitna ng lahat ng ito, habang ang lahat ng mga kaluluwang iyon sa impyerno ay umiiyak ng malakas, tinanong ko ang Panginoon, O Panginoon, pakiusap, sabihin mo sa akin, ang tao bang ito ay may kaalaman tungkol sa iyo? Alam ba niya ang tungkol sa iyong kaligtasan? Ang Panginoon ay malungkot na tumugon, Oo, Lupe, alam niya ang tungkol sa akin. Tinanggap niya ako bilang kanyang sariling tagapagligtas, subalit hindi siya naglingkod sa akin. Pagkatapos, naramdaman ko lalo ang higit na takot. Si Luis ay umiyak ng higit at sumigaw, Panginoon, ito ay masakit. Pakiusap, mahapag ka sa akin. Inunat niyang muli ang kanyang kamay sa Panginoon, subalit sa halip kinuha ng Panginoon ang aking kamay at naglakad kaming papalayo sa apoy. Ang mga apoy na tumutuko kay Luis lalong naglagablab at siya ay umiyak ng higit, maawa ka sa akin, pagkatapos siya ay nawala sa lagablab ng mga apoy. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang lugar na ito ay sadyang napakalawak at nakakatakot. Lumapit kami sa isang pang lagablab ng apoy at sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi, pakiusap, ayaw ko nang makitang muli ang mga bagay na ito. Nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo ako. Pakiusap, ayoko nang makita ito. Kaya isinara ko ang aking mga mata, subalit walang pagkakaiba. Bukas o sara, nakikita ko pa rin ang lahat ng bagay. Ang lagablab ng apoy ay nagpasimulang humupa, unti-unti at nagpasimula akong makita ang isang babae.
Siya ay natatakpan ng putik at ang putik ay puno ng mga bulate. Siya ay may kakaunting buhok na natitira at siya ay napapahiran ng putik ng mga bulate o uod. Siya ay kinain ng mga uod buong palibot at siya'y sumigaw, Panginoon, mahabag ka sa akin. Alisin mo ako sa pagdurusang ito at patawarin mo ako. Tignan mo ako, ito ay masakit. Tinignan lamang siya ng Panginoon na may malaking kalumbayan. Habang hawak namin ang kanyang kamay, nararamdaman namin ang kirot at kalungkutan sa puso ng Panginoon para sa lahat ng mga napahamak na kaluluwa. Magpakailanman, sinisilaban sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ang babaeng ito ay walang mga mata o mga labi, subalit siya nakakakita at nakakaramdam pa. Ang lahat ng kirot ay sadyang mas malakas. Siya ay may bote sa kanyang mga kamay, puno ng asido, subalit naniniwala siya na ito ay pabango. Nakikita ko na ito ay asido at sa tuwing iwiwisik niya sa kanyang katawan, siya ay nalalapnos. Ganun pa man, patuloy siya sa pagwisik ng asido ito sa kanyang katawan, paulit-ulit. Patuloy niya sinasabi na ito ay isang mamahaling pabango. Naniniwala rin siya na siya ay nakasuot ng isang magandang kwintas, subalit ang pawang makikita ko ay mga ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. Naniniwala siya na siya ay nakasuot ng mamahaling mga pulseras, subalit nakita ko mga ito ay talagang mga uod, mga isang pie ang haba. Nagpupumilit na hukayin ang kanyang mga buto. Sinabi niya na ang kanyang mga alas ay ang tanging pag-aari niya. Subalit ang nakita ko ay mga alakdan at mga uod sa buo niyang katawan. Siya ay may isang bakal na plaka na ang bawat isa sa impyerno ay suot. Ito'y magbabasa, ako'y naririto sa pagnanakaw. Ang babaeng ito ay walang mataos na pagsisisi sa kanyang kasalanan. Tinanong siya ng Panginoon, Magdalena, bakit ka nasa lugar na ito? Siya'y sumagot, hindi ko anuntan ang pagnakawan ng iba. Ang tanging bagay na inaalala ko ay panghawakan ng aking mga alas at kumuha ng mga mamahaling pabango. Wala akong pakialam kung sino ang pinagnanakawan ko, basta maganda lamang ang aking itsura. Humawak ako sa kamay ni Kristo habang nakita ko ang mga uod nagpasukan sa kanyang buong katawan. Lumingon si Magdalena at may bagay na hinahanap. Tinanong ko ang Panginoon minsan pa, Panginoon, ang tao bang ito ay may kaalaman tungkol sa iyo? At sumagot ang Panginoon, Oo, ang tao ito ay kilala ako. Nagpasimulang tumingin paikot-ikot si Magdalena, nagsasabi, Panginoon, nasan yung babae na nangusap sa akin tungkol sa iyo? Nasan siya? 15 taon na ako sa impyerno. Lahat ng tao sa impyerno ay kayang alalahanin ng lahat ng bagay. Patuloy na nagtatanong si Magdalena, Nasaan ang babae ito? Hindi ko siya makita. Alam ko na ang kanyang katawan ay hindi kayang pumihit. Pumihit paikot dahil ang kanyang laman ay nanatili sa parehong posisyon. Sinubukan niyang pumihit at tumingin sa ibang naglalagablab na apoy upang makita ang babae iyon na nangusap sa kanya tungkol sa Diyos. Tugon ng Panginoon, Hindi Magdalena, wala siya rito. Ang babae iyon na nagsabi sa iyo tungkol sa akin ay kasama ko sa kaharian ng langit. Nang marinig niya ito, hinagis niyang pabagsak ang kanyang sarili sa naglalagablab na apoy at susunog sa kanya ng lalong higit. Ang bakal na plaka ay may hatol sa kanyang binang magnanakaw. Nais kong basahin mo ang salita ng Panginoon sa Isaiah 3:24. At mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan, at sa halip na papagkis ay panali, at sa halip na buhok na ayos ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na mainam ay pamigkis na kayong magaspang, hero sa halip na kagandahan. Habang kami ay patuloy sa paglalakad na kasama ang Panginoon, nakita ko ang isang lubhang napakalaking haligi, puno ng mga uod. Sa palibot nito ay may isang padulasang yari sa namumulang bakal sa init. Sa ibabaw ng haliging ito ay may isang maliwanag na karatula na maaaring makita kahit saan. Ang karatula ay mababasa, pagbati sa lahat ng mga sinungaling at mga mapanirang uri. Sa dulo ng padulasan ay mayroong isang maliit na kumukulong lawa. Ito ay katulad ng nag-aapoy na nagbabagang bato. Pagkatapos, nakita ko isang taong hubot-hubad na bumubulusok pababa sa padulasan. Habang sila'y dumadausdos, ang kanilang mga balat ay natutuklap at kumakapit sa padulasan. Kapag sila ay nahulog sa nag-aapoy na lawa,
ang kanilang mga dila ay namamaga hanggang sa ito ay sumabog at maglabasa ng mga uod sa kinalalagyan ng dila. Ito ang simula ng kanilang pagdurusa. Ang sabi ng salita ng Diyos sa awit 63:18-19, tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako, iyong inilugmok sila sa kapahamakan. Kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan. Pagkatapos namin makita ito, kami ay kinuwang pabalik palabas ng impyerno. Nais ko lamang sabihin sa iyo na ang langit at impyerno ay higit na dihamak na tunay kaysa material na mundo na ating nalalaman. Dito, ang lugar kung saan ikaw ay magpapasya, kung saan dako mo ibig pumunta, upang gugulin ang walang hanggang buhay kasama si Jesus o sa nag-iisang apoy na impyerno. Ang Panginoon ay patuloy na nagsasabi sa atin, walang kabanalan ay walang taong makakakita sa akin. Walang kabanalan, walang taong makakakita sa akin. Hebreo 12:14. Kung kaya ang sinasabi ko sa iyo ang ganun ding bagay ngayon, walang kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. Huwag kayong makatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi pagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sa tuwing may isang kaluluwang dumarating sa impyerno, ang taong iyon ay magkakaroon ng isang katawan ng kamatayan. Kinuha ng Panginoon ang aming kamay at nagpasimula kami sa paghayo, pababa sa pamamagitan ng isang napakadilim na butas sa ilalim ng lupa na patungo sa gitna ng mundo. Dumating kami sa isang lugar na mayroong ilang mga pinto. Ang isa sa kanila ay bumukas at kami ay pumasok kasama ng Panginoon. Ayaw kong bitawan ang kamay ng Panginoon dahil alam ko kung gagawin ko, maiiwan ako sa impyerno magpakailanman. Sa aming pagpasok sa pintuang iyon, nakita ko ang isang kakilakilabot na pader. Mayroon doong libu-libong taong nakabiti ng mga ulo sa mga kalawit, nakagapos ng tanikala ang kanilang mga kamay sa pader. Nakita rin namin ang maraming libong taong nakatindig sa gitna ng mga naglalagablab na apoy sa lahat ng dako. Pumunta kami sa harapan sa isa sa mga naglalagablab na apoy at nagpasimula itong humupa dahan-dahan. Maya-maya, nakikita ko ang isang taong nasa loob at nang siya'y nagsalita, masasabi ko na siya ay isang lalaki. Ang lalaki ay nakadamit na pampani na talagang nanlilimahin at sira-sira. Mga uod ay pagapang-gapang sa loob at labas ng buong katawan ng lalaking ito. Mukha siyang uling at sunog ng apoy. Ang kanyang mga mata ay bunot palabas at ang kanyang laman ay natutunaw at nalalaglag sa lupa. Subalit matapos na maglaglagan ng lahat ng kanyang mga laman, ito'y muling tumutubo pabalik at ang buong pangyayari ay paulit-ulit. Nang makita niya si Jesus, sabi niya, Panginoon, makapag ka sa akin. Panginoon, hayaan mo akong makalabas kahit isang saglit, kahit isang minuto. Sa ibabaw ng dibdib ng lalaking ito ay may bakal na plaka na nababasa, ako'y naririto sa pagnanakaw. Nang si Jesus ay lumapit, tinanong niya ang lalaki, ano ang pangalan mo? Sumagot ang lalaki, Andres. Ang pangalan ko ay Andres, Panginoon. Ang Panginoon nagtanong sa kanya, gaano ka nakatagal dito? Sumagot si Andres, ako'y naririto na sa mahabang panahon. Nagpasimulang magkwento ang lalaki patungkol sa kanyang buhay. Sabi niya, siya noon ang nakatalagang maglikom ng mga ikapo at mamamahala sa pagbabahagi ng salapi sa may hirap sa kanyang simbahang Katoliko. Subalit nanakawin niya ang salapi. May mga matang puno ng habag ang Panginoon. Nagtanong sa lalaki, Andres, napakinggan mo na buminsan ang mabuting balita? Tugon ni Andres, oo Panginoon. Mayroong isang Kristiyanong babae na nagpunta sa simbahan at ipinangaral niyang minsan ang mabuting balita. Subalit ayaw ko itong tanggapin. Ayaw ko itong paniwalaan. Subalit ngayon ako ay naniniwala na. Ngayon ako ay naniniwala na ito ay totoo. Pakiusap, Panginoon, alisin mo ako rito kahit na isang saglit lamang. Habang siya nagsasalita, mga uod ay gumagapang sa dating kinalalagyan ng kanyang mga mata, lumalabas sa kanyang mga tainga, pumapasok muli sa kanyang bibig. Sinikap niyang hilahin sila palabas sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, subalit ito ay hindi maaari. Siya ay humihiyaw na nakapangingilabot at patuloy na nagmamakaawa sa Diyos para sa habag. Patuloy siyang nagtatanong kay Jesus na alisin siya sa lugar na iyon.
lalong masaklap. Mayroong mga demonyong pinahihirapan siya. Walang humpay na tinutusok siya sa pamamagitan ng kanilang mga sibat. Ang mga demonyo ay kamukha ng isang laruang manika na mayroon tayo sa ibabaw ng mundo na tinatawag na ang Jordanos. Nakita ko ang mga manikang ito sa impyerno, subalit hindi na sila mga manika. Sila'y mga buhay at mga demonyo. Sila'y may tatlong talampakan ng taas at mayroong napakatatalim na mga ngipin. Dugo ay lumalabas sa kanilang mga bibig at ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Sinasaksak nila si Andres ng buo nilang lakas. Ganon din ang lahat ng iba pang narito sa mga bahagi ito ng impyerno. Nang mapansin ko ito, tinanong ko ang Panginoon, paano mangyayari para isang manika sa ibabaw ng mundo na kamukha-kamukha ng ganung demonyo? Sinabi sa akin ng Panginoon na ang mga iyon ay mga espiritu ng kalungkutan. Sa aming pagpapatuloy, nakita namin ang libo-libo mga tao na sa paghihirap. Sa tuwing may isang kaluluwa na nakakakita sa Panginoon, pilit nilang inaabot siya ng kanilang mga napakapayat na mga kamay. Napansin ko ang isang babae na nagpasimulang sumigaw nang nakita niya si Jesus. Humiyaw siya, Panginoon, pakiusap, mahabag ka sa akin. Alisin mo ako sa lugar na ito. Siya ay nagdurusa ng lubos at iniunat niya ang kanyang kamay tungo sa Panginoon. Patuloy siyang nagmamakaawa sa kanya na alisin siya sa lugar na iyon kahit na isang saglit lamang. Siya ay humutubad at takip ng putik. Ang kanyang buhok ay napakarumi at mga uod ay dumudulas paakyat at pababa sa kanyang katawan. Sinisikap niyang alisin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang kamay, subalit sa tuwing kakayuri niya ang ilan, sila'y lalong dumarami ng dumarami. Ang mga uod ay may 6 hanggang 8 pulgada ang haba. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa Marcos 9:44 na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Kakilakilabot na makita ang babae ito at mapakinggan ang kanyang mga panaghoy, habang ang mga uod ay masisiba na kinain ng kanyang laman. Mayroong isang bakal na plaka na nakapaon sa kanyang dibdib na hindi maaaring masira ng mga naglalagablab na apoy. Ang basa, ako'y narito dahil sa pakikiapid. Sa ganoon din paraan ng kanyang pagkakasala, ang babae nito ay pinilit na makiapid sa impyerno sa isang nakakamuhing matabang ahas. Ahas ay may malalaking tinig, palibot ng kanyang katawan, may 6 hanggang 8 pulgada ang haba. Ang ahas ay pinasok ang kanyang katawan at naglambay pataas ng kanyang katawan at sa kanyang lalamunan. Nang pasukan siya ng ahas, siya ay nagsimulang humiyaw. Higit siyang nagmakaawa sa Panginoon na alisin siya sa lugar na iyon. Panginoon, ako'y narito dahil sa pakikiapid. Ako'y narito ng may 7 taon. Mula nang ako ay mamatay sa AIDS. Nagkaroon ako ng 6 na kalabuyo at ako ay narito dahil sa pakikiapid. Sa impyerno dapat niyang ulitin. Paulit-ulit ang kanyang kasalanan. Wala siyang kapahingahan araw o gabi. Nagdurusang kagaya ng dati sa lahat ng oras. Sinigap niyang iabot ang kanyang mga kamay sa Panginoon. Subalit, sinabihan lamang siya ng Panginoon, Langka, ito'y huli na para sa iyo. Mga uod ang iyong higaan at ang mga uod ang magtatakip sa iyo. Isaias 14:11. Nang sabihin ng Panginoon ng mga salitang ito, isang kumot na apoy ang tumakip sa kanya at hindi ko na siya maaaring makita. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakikita ang libo-libo at libo-libong tao. Meron doong mga kabataan, may sapat na gulang at matatandang taong nagdurusa sa parusa. Dumating kami sa isang lugar na gaya ng isang malaking tangke na paliguan ng apoy. May libo-libong lalaki at babae sa loob nito. Bawat isa sa kanila ay may bakal na plaka sa ibabaw ng kanilang mga dibdib na ang basa. Ako ay narito dahil sa hindi pagbibigay ng mga ikapo at mga kaloob. Nang mabasa ko yun, tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, paano ito maaaring mangyayari na ang mga tao ay narito dahil sa ganitong dahilan? Ang Panginoon ay tumugon, oo, dahil ang mga tao ito ay nag-akala na ang mga ikapo at ang mga kaloob ay hindi mahalaga. Kahit ang aking salita ay nagpapakita na ito ay isang utos. Sa Malakias 3:8-9,
Sabi nito, nanakawan baga ng tao ang Diyos, ngayon ba hindi nanakawan ninyo ako, ngunit ninyo sinasabi, sa ano ka namin ninakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Kayo'y nangagsumpa ang sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dahil sinabi ng Panginoon sa akin na sa tuwing ng kanyang mga tao yung pinagkakait ng kanilang mga ikapo, ito'y naghahadlang sa gawain ng Panginoon. At pagkatapos ang mabuting balita ay hindi na ipapangaral. Ang mga tao sa lugar na ito ay nagdurusa ng 1,000 ulit na hirap kaysa iba dahil alam nila ang salita ng Panginoon at sumuway. Nagpatuloy kami sa paglalakad at ipinakita sa akin ng Panginoon isang lalaki. Nakikita ko mula sa kanyang baybag hanggang sa kanyang ulo. At ako ay nagpasimulang magkaroon ng isang pakitain kung paano siya namatay. Ang kanyang pangalan ay Roger. Siya ay nasa kanyang kotse habang ang isang tao ay lumapit upang ipangaral ang mabuting balita sa kanya. At binigyan siya ng isang Biblia. Subalit nagwalang bahala si Roger sa babala ng tao iyon at nagpatuloy sa kanyang lakad. Hindi niya alam na ilang minuto pa ang kanyang kotse ay lalagpak. Ito'y nahulog sa isang bangin at pagdaka siya'y namatay. Nang oras na siya'y lumagpak, ang Biblia ay bumukas sa Pahayag 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Nang mabasa ni Roger ang talatang ito, siya'y namatay at napunta sa impyerno. Siya ay isang buwan pa lamang doon at mayroon pang ilang laman sa kanyang mukha. Subalit siya ay nagdurusa na kagaya rin ng bawat isa. Noong una, hindi niya alam kung bakit siya napunta sa impyerno. Sa palagay ko, nang lumapit ang Kristiyano na iyon sa kanyang kotse, ito na ang tangi at huling pagkakataon para sa kanya na tanggapin ng Panginoong Hesus tulad sa paraan na ibinibigay ng pagkakataon sa marami para tanggapin siya. Ngayon, iniimbitahan kita na buksan ang iyong puso kay Jesus. Siya lamang daan ang katotohanan ng buhay. Juan 14:6. Tanging sa pamamagitan niya tayo ay maliligtas tungo sa kaharian sa langit. Gawa 4:12. Ang Panginoon din ay nagsasabi sa atin na sundan ang kanyang mga daan sa kabanalan at dangal. Ikaapat, pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Nang kunin ng Panginoon ang aking kamay, nakikita ko na ako ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato. At sa likod namin nakita ko ang isang anghel. Nagpasimula kaming bumaba sa isang butas sa ilalim ng lupa na may kamanghamanghang tulin. Biglang sulyap ako'y pumihit at nakita ko na wala na ang anghel. At naramdaman ko ang sobrang takot. Tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, nasa na ang anghel? Bakit wala na siya? Bakit wala na muli siya rito ngayon? Sabi ng Panginoon, hindi siya maaaring pumunta sa ating patutunguhan. Nagpatuloy kami sa pagbaba at pagkatapos ay bigla ang paghinto tulad ng isang elevator. Nakita ko ang ilang mga butas sa ilalim ng lupa at pumasok kami sa isa na sinabi ng aking kapatid na si Sandra. Ang butas sa ilalim ng lupa na kung saan ang mga tao ay nakabitin sa mga kawit sa pamamagitan ng kanilang mga ulo, may mga tanikala sa kanilang mga pulsuhan. Ang pader na may mga tao sa ibabaw ay tila bagawa ng katapusan ng hangganan. Milyong-milyong tao ang mga nakabitin sa ibabaw nito. Mayroon silang mga uod sa buo nilang mga katawan. Tumanaw ako sa unahan at nakita na mayroon pang ibang pader, eksaktong katulad ng iba pa. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, napakarami ng tao sa lugar na ito. Pagdakay isang talata ang pumasok sa aking isipan, isa na di ko nakikilala. Sa Kawikaan 27:20, impyerno at libingan ay laging gutom. Umalis kami roon at pagdakay dumating sa isang lugar na tinawag namin ang lambak ng mga kaldero. Ang mga kaldero ito ay puno ng kumukulong putik at lumapit kami sa isa sa mga ito. Ang unang tao na nakita ko ay isang babae. Ang kanyang katawan ay lulutang at lulubog sa kumukulong putik. Subalit na siya'y tignan ng Panginoon, huminto sa paggalaw at nanatiling nakaangat sa putik hanggang baywang. Nagtanong ang Panginoon, babae, anong pangalan mo? Sumagot siya, ang pangalan ko ay Rubiela. Ang kanyang buhok ay punong-puno ng kumukulong putik at laman ay nakalaylay sa mga buto na maitim na sunog dahil sa apoy. Mga bulate ay pumasok sa mga butas ng kanyang mga mata.
lumabas mula sa kanyang bibig, pumasok muli sa kanyang ilong at lumabas sa kanyang mga tainga. Kapag ang mga uod ay hindi makapasok, sila'y gumagawa na lamang ng butas upang makapasok sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na nagdulot ng hindi mawaring kirot. Sumigaw siya, Panginoon, pakiusap, alisin mo ko sa lugar na ito, makabag ka sa akin. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Pahintuin mo ito, Panginoon. Hindi ko na kailanman kayang tiisin ito. Panginoon, mahabag ka sa akin. Ang Panginoon nagtanong sa kanya, bakit siya naroroon? Sinabi niya, siya ay naroroon dahil sa kayabangan, na tulad ng salita na nakasulat sa bakal na plaka sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa kanyang kamay ay may pangkaraniwang bote, subalit para sa kanya ito ay mukhang mamahaling pabango. Kailangan kunin ni Rubiela ang bote na puno ng asido at usik. Ito sa buo niyang katawan. Ito ay nagdulot ng pagkatunaw ng lahat ng kanyang laman na wisikan. Nagdudulot sa kanya ng matinding kirot. Sumigaw siya sa Panginoon, Panginoon, pakiusap, mahabag ka sa akin. Hindi ko na kailanman kayang manatili rito kahit isang saglit, Panginoon. Hindi ko sinasabi na isang kasalanan na gumamit ng isang pabango, subalit ang Panginoon ay sinabi sa atin na ang babae ay napunta roon dahil sa kanyang pabango, tulad ng sinasabi sa atin na salita ng Panginoon sa Deuteronomio 5:7, hindi ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Siya ay naroon dahil sa kanyang kagandahan, ang pabango, mga pabango at kayabangan ng mga una sa kanyang buhay. Subalit ang Panginoong Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang dapat na una sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Taglay ang kalungkutan. Ang Panginoon ay tumingin sa kanya at nagsabi, Rubiela, ito ay huli na para sa iyo. Mga uod ang iyong magiging higaan at mga uod ang iyong takip. Nasa pilyo ng Panginoon, isang kumot ng apoy ang buong tumakip sa kanya. Habang ang kanyang katawan ay tinutupok sa loob ng kaldero, siya ay nagdusa ng kahindik-hindik na kirot. Pagkatapos lumayo kami sa lugar mula roon at dumating sa isang lugar na may mga higanting pinto. Habang kami ay papalapit sa kanila, sila ay bumukas para sa amin. Sa kabilang banda nakita namin ang isang higanting kuweba. Habang ako ay nakatingala, nakita ko ang iba't ibang kulay ng mga ilaw na gumagalaw tulad ng isang ulap ng usok. Pagdakay nakarinig kami ng tugtugan, salsa, balinato, rock at iba't ibang uri ng mga sikat na tugtugan na pinakikinggan ng mga tao sa radyo. Ang Panginoon ay gumawa ng galaw sa kanyang kamay at nakita namin ang milyon-milyon at milyong-milyong tao na nakabitid sa mga kalawit sa kanilang mga kamay. Sila ay magulong tumatalon sa ibabaw ng apoy. Ang Panginoon tumingin sa amin at nagsabi, tignan, ito ang mga kabayaran ng mga mananayaw. Kailangan sila ay tumalon ng maigi, pataas at pababa sa saliw ng musika. Kung saan sa tumutugtog, kailangan silang tumalon sa ganoong saliw. Kung iba naman ang uri ng musika ang tumutugtog, kailangan silang tumalon sa ganoong saliw. Hindi sila maaaring huminto sa pagtalon. Subalit ang higit na masama dito, ang kanilang mga sapatos ay may 6 na pulgadang mga tinik sa ilalim. Sa tuwing sila'y tatalon, tutusukin nito ang kanilang mga paa at wala silang panahon magpahinga. Kung mayroong magtatangkang huihinto, darating kaagad ang mga demonyo at sasaksakin sila ng mga sibat. Sinusumpa sila at nagsasabi, purihin siya, ito ang inyong kaharian ngayon. Purihin siya, hindi kayo hihinto. Purihin siya, kailangan ninyong purihin siya. Kailangan kayong tumalon. Kailangan kayong sumayaw. Hindi kayo maaaring huminto kahit isang saglit. Isang kahindik-hindik na maraming mga tao ay dating mga Kristiyano na kilala ang Panginoon. Subalit sila ay nasa mga bahay kasayahan at sila'y namatay. Marahil ikaw ay nagtatanong, saan sa Biblia na sinasabi na mali ang sumayaw? Sa Santiago 4:4, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kayong mga ano niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man nang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ngayon din sa unang 1:2-15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan na mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay,
ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan at ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita ni Yaod na tapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Tandaan ng mundo ay lilipas, lahat ng ito ay mapaparam, subalit siya na gumaganap sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Aking mga kaibigan at mga kapatid, nang iwan namin ang lugar na ito, nakita namin ang tila baga mga tulay na naghahati-hati sa impyerno, sa iba't ibang bahagi ng pagdurusa. Nakita namin ang isang espiritu naglalakad sa ibabaw ng isang pampaang tulay. Ang mukha niya ay kagaya ng isang manika na mayroon tayong nakikita sa mundo. Ang tawag dito ay treasure trolls. Mayroon silang iba't ibang kulay ng buhok na may taglay na mukha ng matanda, subalit isang katawan ng bata. Walang mga maselang bahagi. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasamaan. Ang Panginoon pinaliwanag na mga ito espiritu ng kawalan. Ang espiritong ito ay may isang sibat sa kanyang kamay at naglalakad ng may kayabangan sa ibabaw ng kulay tulad ng isang reyna o kaya isang palalong palaboy na modelo. Sa kanyang paglalakad, sinasaksak niya ang mga tao sa gawing ibaba ng kanyang sibat. Susumpain niya sila, sinasabi, alalahanin ninyo ang araw na kayo ay nasa labas ng isang Kristiyanong simbahan. Alalahanin ninyo ang araw na kayo ay nasa labas ng isang Kristiyanong simbahan at ayaw nyo pumasok sa loob. Alalahanin ninyo ang araw na ipinangaral nila sa inyo at ayaw nyo makinig. Alalahanin ninyo ang araw na binigyan nila kayo ng isang babasahin tungkol sa mabuting balita at ito'y inyong itinapon. Ang mga napahamak na kaluluwa ay magtatangkang takpan ang dating lugar na kinalalagyan ng kanilang mga tainga. Sila'y sasagot sa demonyo, tumigil ka. Huwag mo nang sabihin ito sa akin kahit kailan. Ayaw ko nang malaman pang muli, tumigil ka. Subalit ang masamang espiritu ay natutuwa na gawin iyon dahil sa kirot na ipinaparusa nito sa mga kaluluwa. Nagpatuloy kami sa paglalakad kasama ang Panginoon. Sa aming pagtingin sa napakaraming tao, napansin namin ang isang lalaki sumisigaw na mas malakas kaysa iba, na kapwa na susunog doon. Sinasabi niya, Ama, Ama, maawa ka sa akin. Ang Panginoon ay hindi hihinto para tignan ng lalaki ito, subalit nang marinig niya ang mga salitang Ama, huminto siya at lumingon. Tinignan siya ni Jesus at sinabi sa kanya, Ama, tinatawag mo akong Ama? Hindi ako ang iyong ama at hindi rin kita anak. Kung ikaw ang aking anak, ikaw sana ay kasama ko sa kaharian ng langit. Ikaw ay anak ng iyong ama, ang dyablo. Pagdakay isang kumot ng apoy ang lumabas at buong tinakpan ng kanyang katawan. Sinabi sa amin ng Panginoon ang kwento ng buhay ng tao ito. Ang lalaki ay tinawag siyang ama dahil nakilala na siya. Parati siyang pumupunta sa simbahan at nakikinig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Marami siyang tinanggap na pangako ng Diyos. Kaya nagtanong kami, ano ang nangyari, Panginoon? Bakit siya naririto ngayon? Tumugon ang Panginoon. Siya ay namumuhay ng dalawang uri ng buhay. Namuhay siya ng isang paraan sa bahay at isa pa sa simbahan. Ang akala niya sa kanyang puso, mabuti. Wala namang nakatira na malapit sa akin, kahit ang pastor o kahit sinong kapatiran. Kaya pwede kong gawin ang anumang ibig kong gawin. Subalit nakalimutan niya na ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa lahat ng ating mga landasin at walang sino man ang makapagsisinungaling o makakapagtago mula sa Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa atin, huwag kayong magsinungaling sa inyong sarili, hindi madadaya ang Diyos. Dahil lahat ng inihasit ng isang tao, siya rin ang kanyang aanihin. Galatia 6:7. Ang taong ito ay nagdurusa mahigit sa 1,000 ulit na hirap kaysa iba. Siya ay nagbabayad ng 2 kaatulan, isa para sa kanyang mga kasalanan at ang isa para sa kanyang pag-aakala na nadadaya niya ang Panginoon. Sa ngayon, ang mga tao ay sinisikap na iranggo ang mga kasalanan batay sa bigat nito. Akala nila ang mga bakla, ang mga magnanakaw, mga mamatay tao ay higit na mga makasalanan kaysa mga sinungaling at mga mapangchismis. Subalit sa mga mata ng Panginoon, lahat ng mga kasalanan ito ay mayroong pare-parehong bigat at pare-parehong kababayaran. Ang Biblia ay nagsabi sa atin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Roma 6:23, Ezekiel 18:20.
Aking mga kaibigan at mga kapatid, iniimbitahan kita ngayon na tanggapin ang imbitasyon ni Jesus. Iniaabot ni Jesus ang kanyang mga palad na kahabagan sa iyo kung ikaw ay magsisisi. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa atin na siya na nagpabago ng kanyang mga paraan at nagsisisi ay pagkakalooban ng kahabagan higit na mainam sumampalataya ngayon kaysa maghantay at masumpungan ng mahirap daan bandang huli. Ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin sa Roma 6:23, ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang bumaba kami doon, naramdaman ko ang kirot at karanasan ng pagiging patay. Ako'y lubhang natakot sa mga bagay na aking nakita. Natanto ko doon na maraming mga tao doon. Lahat ay umihiyaw at umahagulgol. Sadyang iyon ay napakadilim. Subalit, dahil sa presensya ng Panginoon, ang kadiliman ay umalis. Nakita namin ang libo-libong at libo-libong mga kalulong lahat ay umiiyak para sa tulong at kahabagan. Sila'y umiiyak ng malakas sa Panginoon na alisin sila sa lugar na iyon. Naramdaman din namin ang dakilang kirot dahil alam namin ang Panginoon ay naghirap ng todo-todo sa tuwing nakikita niya sila. Marami ang nalaghoy sa Panginoon na alisin sila kahit isang minuto, kahit isang saglit. Ang Panginoon ay nagtanong sa kanila, bakit gusto niyong lumabas? At sila ay sasagot, dahil gusto kong maligtas, gusto kong magsisi at maligtas. Subalit ito ay huli na para sa kanila. Mga minamahal na mga tao na nakikinig sa akin ngayon ang tanging pagkakataon, pumili ng ating walang hanggang kasasapitan. Maaari mong piliin ang walang katapusang lugar ng kaligtasan, ang walang hanggang lugar ng kapahamakan. Bumaba pa kaming palayo. Nakita ko na ang sahig na aming nalalakaran ay sinisira ng apoy. Putik at naglalagablab na mga apoy ay lumalabas mula rito. Mayroon ding isang kakilakilabot na amoy kahit saan. Sumama ang aming mga pakiramdam at nahihilo mula sa amoy at mga sigawan ng lahat ng mga tao. Nakita namin ang isang lalaki, napakalayo, na nakalublob hanggang baywang sa nag-aapoy na putik. Sa tuwing ilalabas niya ang kanyang mga braso, ang laman mula sa kanyang mga buto ay lalaglag sa putik. Nakikita namin ang isang kulay abong usok sa loob ng kanyang kalansay. Kaya tinanong namin ng Panginoon kung ano ito. Ang ganitong uri ng usok ay nasa bawat tao sa impyerno. Ang sabi ng Panginoon sa amin, ito ang kanilang mga kaluluwa na kulong sa loob ng isang kasalanang katawan. Katulad ng nasusulat sa Apokalipsis 14:11. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Nagpasimula kami maintindihan ang maraming bagay na hindi namin pinapansin sa mundo. Higit na mahalaga, ang malinaw na mensahe na ang ating mga buhay sa mundo ang nagtatakda kung saan natin gugugulin ang walang hanggang panahon. Hawak-hawak kaming naglakad kasama ng Panginoon. Aming natanto na ang impyerno ay mayroong iba't ibang mga lugar na may iba't ibang antas ng pahirap. Dumating kami sa isang lugar na mayroong maraming mga kulungan na naglalaman ng mga pinahirapang kaluluwa. Ang mga kaluluwa ay pinaghihirapan ng marami sa iba't ibang uri ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay sinusumpa ang mga kaluluwa. Sinasabi, ikaw na sinumpang palad, purihin. Paglingkuran siya kagaya ng ginawa mo nang ikaw ay nasa ibabaw ng lupa. Ang mga kaluluwa ay lubhang naghihirap mula sa mga uod at ang apoy ay tulad ng asido sa ibabaw ng lahat nilang katawan. Nakakita kami ng dalawang lalaki sa loob ng isang kulungan. Bawat isa sa kanila ay may kutsilyo sa kanilang mga kamay at kapwa nagsasaksakan. Sila'y nagsasabi sa isa't isa, ikaw na sinumpang sawing palad. Ito'y dahil sa iyo na ako'y naririto. Pinapunta mo ko rito dahil binulag mo ko sa katotohanan at hindi mo pinakilala sa akin ng Panginoon. Hindi mo ko pinahintulutan, tanggapin siya. Maraming beses ako nagkaroon ng pagkakataon at hindi mo ko pinahintulutan, tanggapin siya. Kaya naririto ako, pinahihirapan araw at gabi. Sa pamamagitan ng isang pangitain, pinakita ng Panginoon sa amin ang kanilang mga buhay sa mundo. Nakita namin silang magkasama sa isang bahay aliwan. Isang pagtatalo ang nagsimula na nauwi sa isang away. Sila'y mga lasing na.
Isa sa kanila ay kumuha ng isang basag na bote at ang isa naman ay naglabas ng isang patalim. Nagsaksakan sila hanggang kapwa sila malubhang nasugatan at namatay. Ang dalawang lalaki ay tinadhanang ulitin ang ganong pangyayari habang panahon. Sila rin ay pinahihirapan ng alaala na sila ay matalik na magkaibigan sa ibabaw ng lupa, tulad ng magkapatid ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Nais kong sabihin sa iyo ngayon, mayroon lamang isang tunay na kaibigan at ang kanyang pangalan ay Jesus. Siya ang tunay na kaibigan, siya ang matapat na kaibigan na kasama mo sa bawat sandali. Sa aming patuloy na paglalakad, nakita namin isang babae sa loob ng isang pangkulungan. Siya ay pagulong-gulong sa putik. Ang lahat ng kanyang buhok ay nanlilimangid at puno ng putik. Sa loob din ng sentang yun ay may isang malaki at matabang ahas. Ito'y gumapang papalapit sa kanya, pinalibutan ng kanyang katawan at pumasok sa kanya. Siya ay napilitan sa ahas na iyon. Sa lugar na iyon, lahat ng lalaki at babae na nabuhay sa pakikiapid ay sa pilitang pinauulit sa kanila roon. Gayunman, dapat nilang gawin ito sa mga ahas na nababalutan ng 6 na pulgadang tinik. Winasak ng ahas ang kanyang katawan sa tuwing ito ay papasok sa kanya. Humagulgol siya sa Panginoon at nagtanong na pahintuin ito. Ayaw na niyang magdusa pa. Pahintuin ito, hindi ko na ito gagawin muli. Pakiusap, pahintuin ito. Nagmakaawa siya sa Panginoon habang ang ahas ay pumapasok sa kanya at sinira ang kanyang katawan paulit-ulit at paulit-ulit. Tinangka namin takpan ang aming mga tainga sa kanyang mga iyak, subalit amin pa rin siyang naririnig. Lalo pa namin tinakpan ng mas nahigpit ang aming mga tainga, subalit hindi ito nakatulong. Sinabi namin sa Panginoon, pakiusap Panginoon, ayaw na namin makita at marinig ito kahit kailan. Pakiusap, sabi ng Panginoon. Ito ay mahalagang makita ninyo upang masabi ninyo sa ibaba, dahil ang aking mga tao ay napapahamak, ang aking mga tao ay minawalang bahala ang katotohanan ng kaligtasan, ang tunay na landas patungo sa kaligtasan. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nakita namin na isang higanting lawa na mayroong libo-libo at libo-libong tao sa gitna ng mga naglalagablab na apoy. Winawagayway nila ang kanilang mga kamay, humihingi ng tulong. Subalit maraming demonyong lumilipad sa ibabaw ng lugar na iyon. Gamit ng mga demonyo ito ay mga sibat na may kurbadang S na mga dulo ng sibat upang saktan ang lahat ng taong nasusunog sa lawa. Ang mga demonyo ay tinuya at sinumpa sila, nagsasabi, kayong mga sinumpang sawing palad, ngayon dapat inyo sambahin. Purihin siya kagaya ng ginawa ninyo nang kayo ay nasa ibabaw ng lupa. Mayroong libo-libo at libo-libo mga tao. Kami ay talagang natakot. Naramdaman namin na kung hindi kami nakahawak sa kamay ng Panginoon, maiiwanan kami sa kakilakilabot na lugar na iyon. Kami ay nangilabot sa mga bagay na aming nararamdaman. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang tao nakatayo. Siya ay nasa labis na kirot at paghihingalo. Mayroong 2 demonyong lumilipad sa ibabaw niya. Pinahihirapan siya. Itinutusok nila ang kanilang mga sibat sa loob ng kanyang katawan at inaalis sa kanyang mga tadyang. Ginagawa rin nila siyang katatawanan sa lahat ng oras. Higit pa rito, pinakita sa akin ng Panginoon na siya'y pinahihirapan ng laging pag-aalala tungkol sa kanyang pamilya na iniwan sa ibabaw ng lupa. Ayaw ng lalaki ang kanyang pamilya, mapunta rin doon sa lugar ng pagdurusa. Siya ay balisa dahil hindi niya ipinahagi sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Siya ay nagdurusa dahil naalala niya na minsan sila ay nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang mensahe ito. Siya ay napaka-importanteng tao na magbahagi ng mensahe ito sa kanyang pamilya, subalit mas pinili pa niya isang tabing ito. At ngayon siya ay balisa tungkol sa kanyang mga anak na lalaki at sa kanyang asawa. Ang pagdurusa ay nagpatuloy habang ang mga demonyo ay pinuputol ng kanyang mga braso. Nahulog siya sa nasusunod na putik. Dahil sa kirot mula sa nag-aapoy na putik, siya ay nangisay na tulad ng isang uod mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang kanyang laman ay nahulog mula sa kanyang mga buto dahil sa init. Nagpasimula siyang gumapang tulad ng isang ahas. Nagtatangkang lumabas sa lugar na iyon. Subalit sa bawat pagkakataon na siya ay nagtatangkang umalis, ang mga demonyo ay tinutulak siya pabalik at siya ay napunta sa mas malalim sa loob ng putik. Pagkatapos
Nakita namin ang isang bilang ng mga demonyo sa isang lugar. Ilang bagay ang nakakuha ng aking pansin. Napansin ko na isa sa mga demonyo ay nawawala ng isang pakpak. Tinanong niya ang mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, bakit itong demonyo ito ay nawawala ng isang pakpak? Sumagot ang mahal na Panginoon, iyang demonyo na yan ay pinadala sa ibabaw ng lupa na may isang layunin. Subalit hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin at siya itinapon pabalik sa impyerno ng isa sa mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos dumating si Satanas at pinarusahan siya at pinutol ang isa sa kanyang mga pakpak. Sa oras na yon, naunawaan namin na bilang mga Kristiyano, mayroon tayong lahat na kapamahalaan at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus upang palayasin lahat ng mga demonyo at kanilang mga pamunuan. Mahal na mga kaibigan na ngayon ay nagbabasa ng mga salitang ito. Ang patutong ito hindi bilang paghahatol, subalit kaligtasan upang iyong masuri ang iyong sarili at makita ang kalagayan ng iyong puso sa harap ng Panginoon. Ito'y sadyang ganito upang iyong baguhin ang iyong mga daan para sa kaligtasan at hindi para sa paghahatol. Ngayon din, itaas mo ang iyong puso sa Panginoon at ipahayag ang iyong mga kasalanan upang kung dumating ang Panginoon sa oras na ito, makakasama ka sa Kanya sa halip na pumunta sa lugar na iyon ng pagdurusa na kung saan may mga panaghoy at magngangalit na mga ngipin. Doon mauunawaan mo talaga kung bakit binayaran ni Jesus ng isang napakalaking halaga sa krus ng Kalbaryo. Nakita namin ang maraming mga tao sa impyerno na mangmang kung bakit sila naroroon. Ang mga buhay nila ay punong-puno ng mga gawain na hindi nila iniisip na ito ay mga kasalanan. Mahal na kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Huwag mong isipin ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pagiging malayaw, ay tamang mga bagay na ginagawa. Ang lahat ng ito ay pawang kasalanan sa harap ng mga mata ng Panginoon. Mahal na mga kapatid, tumalikod ka at hintuan mo ang paggawa ng mga bagay na ito. Ibinibigay ko sa iyo ang mensahe ito upang iyong tigilan ang tuwiran ng pagkakasala at lalong tumingin sa mukha ng Panginoon. Awit 62:12. Sa iyo naman ang Panginoon, ukol ang kagandahang loob sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Noong umaga na dinalaw kami ng Panginoon sa loob ng silid na iyon. Dinala niya kami sa pamamagitan ng kamay at nagpasimula kaming bungayo pababa. Ang puso ko ay lubos na puno ng takot. Hindi ko kayang isalarawan ito. Ang alam ko lang ay hindi ako dapat makabitaw sa kamay ng aking tagapagligtas. Naramdaman ko na si Jesus ang aking buhay at aking liwanag. At lahat ng aking pag-asa ay nasa Kanya. Kung hindi ganoon, maiiwan ako sa lugar na iyon. Hindi ko naisip na makakarating ako sa lugar na iyon. Hindi rin ako naniniwala na mayroon talagang isang ganong lugar. Kahit bilang Kristiyano, lagi kong iniisip na ang purgatorio ay ang impyerno. Subalit pinakita ng Diyos sa akin ang katotohanan ng impyerno. Nang dumating kami sa impyerno, naramdaman ko na umuga ang lugar. At lahat ng mga demonyo doon ay nagtakbuhan para magtago. Dahil wala isa man sa kanilang makatatagal sa presensya ng Panginoon. Narinig namin ang mga bihag na kaluluwa. Narinig namin ang mga bihag na kaluluwa na lalong sumisigaw ng malakas dahil alam nila na si Jesus ay naroroon. Alam nilang lahat na mayroon lamang isang tao na maaaring makapaglabas sa kanila. Mayroon silang ganoong pag-asa kahit na ito ay isang maling pag-asa. Lumakad kaming hawak kamay kasama si Jesus at dumating sa bahagi ng pakikiapid. Humingon si Jesus upang tignan isang babae na buong buo na natatakpan ng apoy. Nang makita siya ni Jesus, nagpasimula siyang lumabas, dahan-dahan mula sa apoy. Bagamat ang kanyang mga pagdurusa ay walang hinto, nakita namin na siya ay nakahubot-hubad at kita ang lahat ng kanyang mga panlabas na katangian. Ang kanyang katawan ay napakarumi at siya ay mabaho. Ang lahat ng kanyang buhok ay magulo at siya ay mayroong isang madilaw na maberdeng putik sa ibabaw. Siya ay walang mga mata at ang kanyang mga labi ay naglalaglagan ng pira-piraso. Wala siyang mga tahinga, mga butas lamang. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na mga butong maitim sa sunog, kinuha niya ang laman na nalalaglag mula sa kanyang mukha at sinigap na ibalik itong muli. Subalit, lalo itong nagbigay sa kanya ng mas matinding kirot. Pagkatapos siya ay nanginig at sumigaw ng higit. Ang kanyang hiyaw ay hindi natapos. Siya ay puno ng mga uod
at mayroong isang ahas na nakapulupot sa kanyang braso. Ito ay napakataba at may mga tinig paikot sa kanyang katawan. Siya ay may bilang na 666 na nakaukit sa kanyang katawan. Ang bilang ng halimaw na binanggit sa aklat ng Apokalipsis 13:16 hanggang 18. Siya rin ay may isang bakal na plaka nakabaon sa kanya sa ibabaw ng kanyang dibdib. Yari sa hindi kilalang bakal, hindi ito natutupok ng apoy. Sa ibabaw ng plaka ay may nakasulat na kakaibang titik, subalit nauunawaan namin na nakasulat dito ang basa, ako'y narito dahil sa pakikiapid. Nang makita siya ni Jesus, tinanong siya nito, Elena, bakit ka narito sa lugar na ito? Habang si Elena ay sumasagot sa Panginoon, ang kanyang katawan ay baluktot sa sakit ng kanyang mga parusa. Sinabi niya na siya ay naroon dahil sa pakikiapid. Humingi siya ng tawad sa Panginoon paulit-ulit. Pagkatapos, nagpasimula namin makita ang yugto ng kanyang kamatayan. Nang siya'y mamatay, siya ay nakikisiping sa isa sa kanyang mga kalaguyo dahil inisip niya na ang tao na kinakasama niya ay umalis sa isang paglalakbay. Gayunpaman, siya ay bumalik mula sa kanyang hanap buhay at nakita siyang may kasiping sa higaan. Pumunta nga siya sa kusina at kumuha ng isang malaking kutsilyo at isinaksak ito sa likod ni Elena. Siya ay namatay at dinala sa impyerno. Siya kung paano siya namatay. Nakahubot-hubad. Sa impyerno, lahat ng mga bagay ay nagkakatotoo at taglay pa rin niya ang malaking kutsilyo sa kanyang likod. Nagdudulot sa kanya ng sobrang sakit. Sa mga oras na ito, siya ay 7 taon nang nasa impyerno at natatandaan niya ang bawat yugto ng kanyang buhay at kamatayan. Naalala rin niya noong minsan na may nagsubok na ngaral sa kanya tungkol kay Jesus, na siya lamang ang tanging makapagliligtas sa kanya. Subalit ngayon, ito ay sadyang huli na para sa kanya at sa bawat isa na nasa impyerno. Sa salita ng Panginoon ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa pakikiapid. At ito ay napakalinaw. Ang pakikiapid ay pakikipagsiping sa labas ng pag-aasawa. Unang Korinto 6:13, ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon at ang Panginoon ay sa katawan. Ganon din sa unang Korinto 6:18, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kasi Jesus ay matapos makipag-usap sa kanya, siya ay natakpan ng isang malaking kumot ng apoy at hindi na namin siya makita. Subalit narinig namin ang tunog ng kanyang laman na nasusunog at yung mga kakilakilabot na hiyawan. Hindi ko kayang isalarawan ng mga iyon sa mga salita. Sa aming pagpapatuloy na paglalakad kasama ng Panginoon, ipinakita niya sa amin ang lahat ng mga tao roon, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga gumamit at nagsagawa ng pangungulam, ang mga immoral, mga nangangalunya, mga sinungaling, mga bakla. Kami ay takot na takot. Ang tanging bagay na ibig namin gawin ay umalis. Subalit patuloy na sinasabi ni Jesus na ito ay mahalagang tignan upang masabi namin sa iba, upang sila ay manampalataya. Nagpatuloy kaming kasama si Jesus, hawak-hawak na mas mahigpit ang kanyang kamay. Dumating kami sa isang bahagi na nagbigay talaga sa akin ng isang bagay na di malilimutan. Nakita namin ang isang batang lalaki, 23 taong gulang, nakabitin hanggang baywang sa gitna ng apoy. Hindi namin makita ng gusto kung ano ang kanyang paghihirap. Subalit ang bilang na 666 ay nakaukit sa kanya. Siya rin ay may isang bakal na plaka sa ibabaw ng kanyang dibdib ng basa. Ako ay naririto sa pagiging karaniwan. Nang makita niya si Jesus, inunat niya ang kanyang kamay patungo kay Jesus, humihingi ng habag. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Kawikaan 14:12, may isang landas na tila baga matubid sa paningin ng isang tao, subalit ang dulo ay ang landas ng kamatayan. Nabasa namin ang plaka na nagsasabi, ako ay naririto sa pagiging karaniwan. Tinanong namin ang Panginoon, Panginoon, paano nangyari? Ito ba'y posible na isang tao na mapunta sa lugar na ito sa ganyang kadahilanan? At sabi ni Jesus, Andres, bakit ka naririto sa lugar na ito?
Siya'y sumagot, Jesus, nang ako'y nasa ibabaw ng lupa, akala ko ang pagpatay at pagnanakaw lang ang mga kasalanan. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ko sinubukang lumapit sa iyo. Sa awit 9:17, ang masama ay ibubulit sa impyerno. Una, ang masama ay ibubulit sa impyerno, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Si Andres ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga kasalanan, tulad ng maraming mga tao ngayon. Ang Biblia ay napakalinaw na sabihin nitong ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Karagdagan, kapag ang Biblia ay nangusap tungkol sa kasalanan, hindi nito pinagbubukod-bukod ang mga kasalanan, sapagkat lahat sila ay bawang mga kasalanan. Si Andres ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala at tanggapin si Jesus, subalit hindi niya kinuha ang pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos. Marahil nagkaroon siya ng 1,000 pagkakataon na makilala ang Panginoon, subalit ayaw nang makilala siya. At iyan ang dahilan kung bakit siya naroon. Pagkatapos, isang malaking kumot ng apoy ang lumukob sa kanyang katawan at hindi na namin siya nakita pang muli. Nagpatuloy kami sa paglalakad kasama si Jesus. Sa di kalayuan, nakakita kami ng tila baga bumabagsak pababa. Nang kami lumapit, nakita namin na ito pala ay mga tao na bumabagsak sa impyerno sa mga sandaling iyon. Mga taong kamamatay lamang sa ibabaw ng lupa na hindi tinanggap si Jesus sa kanilang mga puso. Sila ay nagdadatingan sa impyerno. Nakita namin ang isang batang lalaki. Maraming demonyong nagtakbuhan papunta sa kanya at nagpasimulang wasakin ang kanyang katawan. Agad-agad ang kanyang katawan ay nagpasimulang mapuno ng mga uod. Siya ay sumigaw, "Hindi! Ano ito? Hinto! Ayoko sa lugar na ito! Hinto ito marahil ay isang panaginip! Alisin ako sa lugar na ito!" Hindi nga rin niya alam na patay na siya. At namatay siyang walang Jesus sa kanyang puso. Ang mga demonyo ay ginagawa siyang katatawanan at laging pinahihirapan ang kanyang katawan. Pagkatapos ang bilang na 666 ay nakita sa kanyang loob at isang bakal na plaka sa ibabaw ng kanyang dibdib. Kahit hindi namin nakita ang dahilan kung bakit siya napunta sa impyerno, alam namin siguradong hindi na siya kailanman makalalabas muli. Sinabi ng Panginoon na mga parusa ng lahat ng mga tao rito sa impyerno ay lalong titindi sa araw ng paghukom. Wala kaming nakita mga bata roon. Ang libu-libong kabataan, lalaki at babae ng maraming lahi. Gayunman sa impyerno, wala na ang mga lahi o antas ng pamumuhay. Lahat ay napunta upang pahirapan at parusahan. Mayroon lamang sa bagay na gusto ang bawat isa. At ito ay isang pagkakataon na makalabas. Kahit na isang segundo lamang, gusto rin nila magkaroon kahit isang patak ng tubig upang malamigan ang kanilang mga dila. Tulad ng kwento ng mayamang tao sa Biblia, Lucas 16:19. Subalit ito ay hindi posible kailanman. Pinili nila kung saan nila ipigugulin ang kanilang walang hanggang buhay. Pinagpasyahan nila itong gugulin na walang Diyos. Walang sino mang taong ibinulit ng Diyos sa impyerno. Bawat isa ay dumating doon ayon sa kanilang sariling mga gawa. Ang sabi sa Galatia 6:7, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring hamakin. Kung ano ang tinanim ng tao, siya rin aanihin niya." Ikaw ay mayroong dakilang pagkakataon na baguhin ang iyong pang walang hanggang kasasapitan. Si Jesus ay nag-aantay pa rin sa iyo ngayon at sabi ng Biblia, habang tayo ay buhay, mayroon din tayo pag-asa. Ngayon, mayroon kang buhay. Huwag mong palalagpasin ang pagkakataong ito. Maaaring ito na ang huli. Pagpalain tayong lahat ng mahal na Panginoon.